Dr. Appy's Smart Garage Unlimited Unlock Verison 1.1 8 update. To unlock? How? Yun, shoutout mga ka-idol ko, no? So, for today's video mga ka-idol is mag-update tayo ng 1.1.8, no? Sa ating Dr. Appy Smart Garage. Step 1. So, first step na gagawin natin mga ka-idol is magre-ready tayo ng battery. Tapos mga ka-idol, ang sunod natin gagawin is kukunin natin yung socket natin na Suzuki test. Yan. So, yan yung mga gagamitin natin. At the same time, syempre yung Smart Garage natin together with your memory card. Yan mga ka-idol. Yan, nasa loob, no, yung memory card na yan. So, ganito lang idol lang mga ka-idol yung process kapag mag-a-update kayo into 1.1.8 na mga ka-idol, no. Step 2. So, ang gagawin natin, pag ipinasa na ng opisina from Appitech PH yung boot and bin file sa ating Gmail account, pupunta lang tayo sa Gmail account natin. Yan. Tapos Gmail. Yan. So, may papapansin kayo, merong serial number mga ka-idol, no? Take note, bawal pong magkapalit kasi po hindi gagana. Ang lalabas lang ay firmware not found. So, ngayon mga ka-idol, para hindi tayo magkamali, titingnan natin dito kung alin yung serial number ng diagnostic tool natin, no? So, dito, burado na mga ka-idol. So, hindi yung problema kasi pwede namang tingnan yung naka-emboss o naka-print dito sa gilid, no? So, ngayon, kung hindi pa rin kayo sure mga ka-idol, pwede nyo namang buksan yung Smart Garage nyo. Step 3. Pumunta lang kayo sa information, yan, para makuha nyo yung tamang serial number. Yan, punta lang kayo sa information. Yan. So, ito yung serial number, no? So, para hindi kayo magkamali. 299 yung huli. Burado na dito mga ka-idol, pero dito, same lang. Yan. So, makikita mo, 299 din yung huli, no? So, ibig sabihin, para mas makita nyo mga ka-idol, pwede nyo tingnan dito sa serial number mismo. Yan. So, ito yung, pag tumingin tayo sa information, Step 4. ito yung indication na yung ating Smart Garage is hindi pa latest version kasi nandun pa siya sa software version na 1.1.5, no. Tapos kung mapapansin nyo, meron pa siyang mga oras mga ka-idol, no. May oras pa siya. So ngayon, dun sa update, makikita natin mga ka-idol kung ano yung pagkakaiba, no. So patayin ko muna mga ka-idol, no. Ang gagawin natin mga ka-idol, Step 5. pupunta tayo dito sa Gmail. Siyempre, 299. Yan, 299 yung serial number ng diagnostic tool mo. Pipindutin mo lang yan ka-idol. Pag pindot mo, makikita mo yung boot and bin na galing sa opisina na ipinasa sa'yo, no? Ang gagawin mo lang ka-idol is download mo. Silang dalawa. Yan. So, antayin lang natin matapos mga ka-idol, no? After nating i-download, pupunta tayo sa files. Para makita natin kung talagang na-download natin yung, yan, punta tayo sa files. Yan. Kung na-download na natin, punta tayo dun sa download. Pag tingin natin sa download, kung mapapansin nyo, ito na yung boot and bin natin, no? Boot and bin. Boot bin, ayan, just now. So, ibig sabihin, na-download na natin yung boot and bin. So, ngayon mga ka-idol, ang gagawin natin, ilalagay naman natin yan sa SD card, no? So, ito ang gagawin natin mga ka-idol. Kukunin natin yung SD card dito sa likod sa ilalim ng diagnostic tool natin. Oh. Yan. Kunin natin yung memory card. Yan. Pagkakuha natin mga ka-idol, ilagay natin sa phone natin. Yan. Tatanggalin ko lang yung memory card ko. Yan. So, yun yung memory card ko. Ito yung memory card ni client, no? So, lalagay natin, no? Yan. Paglagay natin mga ka-idol, yan. Yan. So, nalagay na natin mga ka-idol, no? Punta tayo sa files again. Then, punta tayo sa SD card.
So kung mapapansin nyo mga ka-idol, merong lumang boot and bin yan. Yan yan. So may luma siyang boot and bin. So ang gagawin natin dyan mga ka-idol, buburahin natin yan. Tatanggalin na natin yan. Kasi hindi siya pwedeng may boot and bin tapos ilalagay natin yung bago kasi hindi po siya gagana mga ka-idol. No? So ang gagawin natin mga ka-idol, buburahin na natin lahat ng laman ng SD card. Yan. Delete permanently. Yan. Delete. Yan. So ngayon mga ka-idol, wala nang laman yung memory card ni client, no. So ang gagawin naman natin mga ka-idol, pupunta ulit tayo sa downloads. Tapos yung boot and bin na dinownload natin is i-move natin sa yan, move natin. Move to SD card mga ka-idol. Yan, move to SD card. Yan, pagka-move natin, pindutin lang natin tong move here. Yan. So mawawala na yun doon mga ka-idol. Yung ating is napunta na dito sa ating SD card. Yan. So mapapansin nyo, nandito na mga ka-idol, nasa SD card na natin yung boot and bin. So paano yung process? Ito yung susunod ka-idol, no? Step 6. Tanggalin natin yung memory card. Yan. Then isalpak lang natin dito mga ka-idol sa natin, diagnostic tool. Yan. Pagkasalpak natin mga ka-idol, ang una natin gagawin mga ka-idol, sasalpak natin, di ba mga ka-idol? Tanggalin muna natin to negative. Yan. Ang gagawin natin mga ka-idol, pagka ipapasok natin yung ito yung panibagong process. Pipindutin natin yung back button, etong back, tsaka down button ng sabay. So ganyan mga ka-idol. Sabay lang siya, tsaka natin bigyan ng power yung diagnostic tool. Mapapansin nyo yan, white screen. Antayin nyo lang, matagal talaga yan mga ka-idol. Basta diinan nyo lang yung pagkakapress nyo sa yan. Pag lumabas na mga ka-idol yung bootloader, ang gagawin nyo lang, pupunta kayo sa yes. Yes. Then, okay nyo lang. So bibilang yan mga ka-idol ng 100%. Yan, antayin lang natin. Yan. So ngayon mga ka-idol, pag natapos yung 100%, ang gagawin nyo, papatayin nyo ulit yung diagnostic tool nyo. Tatanggalan mo siya ng power. Tapos, ipe-press mo naman ng matagal, long press yung okay. Tsaka lang mo siya lalagyan ulit ng power. So may lalabas dyan mga ka-idol, language. So, ang piliin nyo, English, syempre. Kung nakakaintindi kayo ng Myanmar, Vietnam, Cambodian, or Indonesian, pwede nyo piliin. Kahit alin dyan. Pero mostly, di tayo sa universal language, English. Yan, okay. Then, upgrade firmware lang mga ka-idol. Tapos, yes. Yan. So, yan mga ka-idol, magbibilang lang ulit yan ng 100%, no? So, pag natapos yung 100%, titingnan natin yung kaibahan kanina sa information, no? Yan, magbibilang lang yan. Up to 100 lang yan mga ka-idol. So yan mga ka-idol, no? Malapit na siyang matapos. 92% na siya. Yan. So antayin lang natin mag 100%. Yan. So ngayon mga ka-idol, off nyo lang uli. Then, wala na kayong kailangang i-press. Okay, buksan nyo na yung diagnostic tool. Tapos ngayon, kung mapapansin nyo, yung kaibahan niya sa information, tingnan natin. Difference. Yan mga ka-idol. So makikita nyo mga ka-idol, ito pa rin yung serial number, 299. Pero wala na kayong makikitang status kung naka-registered or expired. So ibig sabihin, yung 1.1.8 mga ka-idol is meron na siyang, wala na siyang expiration, no? At the same time, may mga features sa parameter niya na nadagdag. At syempre, yung ating ISC reset, no? Na pinakahinahanap ng lahat. So, tingnan natin yung software version. Ang software version ngayon is 1.1.8. Yung kanina na in-update natin is 1.1.5, no? So, yun lang mga ka-idol, no? Yun, ganun kasimple lang yung process ng pag-update ng 1.1.8, no? So, sa mga nagtatanong, panoorin nyo lang po itong mga ka-idol tong video na to para mas magawa nyo ng tama yung process ng pag-update. No? So, yun lang mga ka-idol. Thank you and God bless.